Hello! Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang Padlet. Ano nga ba ang Padlet? Ang Padlet ay isang online platform na nagbibigay daan sa mga gumagamit na lumikha ng mga digital na bulletin board kung saan maaari silang mag-post ng iba't ibang uri ng content tulad ng teksto, larawan, video at mga dokumento. Madalas, itong ginagamit sa mga setting ng edukasyon at negosyo para sa mga collaboration na proyekto, brainstorming, sessions at pagbabahagi ng impormasyon. Ang mga pangunahing tampok ng Padlet ay kinabibilangan ng una, customizable board. Maaaring i-customize ang itsura at layout ng iyong board ayon sa iyong pangangailangan. Pangalawa, real-time collaboration. Maaaring magdagdag ng content ang maraming gumagamit ng sabay-sabay at makita ang mga update sa real-time. Pangatlo, multimedia support. Sinusuportahan ito ng iba't ibang uri ng media, mula sa simpleng teksto hanggang sa mga video at audio files. Pangapat naman ang accessibility. Maaring ma-access ang Padlet mula sa iba't ibang devices tulad ng computers, tablets at smartphone. Ang panglima naman ay ang privacy setting. Maaring itakda ang privacy ng bawat board kung ito ba ay pangpubliko o pribado at kung sino ang maaring mag-edit o magkomento. Narito ang ilang mga benepisyo ng guro sa paggamit ng Padlet. Una, interaktibong pagtuturo. Ang Padlet ay nagbibigay daan sa mga guro na lumikha ng mga interaktibong aralin kung saan ang mga estudyante ay maaaring aktibong nakibahagi sa pamamagitan ng pag-post ng kanilang mga ideya, komento at mga tanong. Pangalawa, collaborative learning. Pwedeng gamitin ang Padlet para sa group activities at collaborative projects kung saan ang bawat miyembro ng klase ay maaaring magdagdag ng content at magbigay ng feedback sa isa't isa. Pangatlo naman ang visual learning. Dahil sinusuportahan nito ang iba't ibang uri ng media, maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa mga visual learners. Maaaring mag-post ang mga guro ng mga larawan, video, at diagram upang mas madaling maunawaan ng mga estudyante ang mga konsepto. Ang pang-apat naman po ay ang accessibility. Maaaring ma-access ang Padlet sa anumang device na may internet, kaya't madaling makakasunod ang mga estudyante sa mga aralin kahit nasaan man sila. Sunod naman po ang organisasyon. Pwedeng gamitin ng mga guro ang Padlet para sa pag-oorganisa ng mga materyales sa pagtuturo. Halimbawa, maaaring magkaroon ng iba't ibang Padlet boards para sa bawat paksa o unit ng aralin. Sunod naman po ang feedback and assessment. Maaring gamitin ang Padlet para sa pangalap ng feedback mula sa mga estudyante at para sa formative assessment. Pwedeng mag-post ng mga tanong ang mga guro at hayaan ang mga estudyante na magbigay ng kanilang mga sagot sa real time. Sunod naman po ang encouraging participation. Ang Padlet ay isang mahusay na platform upang mahikayat ang lahat ng estudyante na makibahagi, lalo na ang mga mahiyain o hindi komportable sa pagsasalita sa harap ng klase. Maaring mag-post ang mga estudyante ng kanilang mga sagot at ideya ng mga hindi kinakailangang magsalita. Narito ang positibong epekto sa mga estudyante sa paggamit ng Padlet. Pinahusay na makipag-ugnayan. Ang Padlet ay nagtataguyod ng aktibong pakikilahok mula sa mga estudyante dahil maaari silang mag-post ng kanilang mga ideya, tanong at komento. Ang interaktibong katangian ng Padlet ay nagpapataas ng antas ng pakikipag-ugnayan sa klase.
Sunod naman po ang pagpapalakas ng kolaborasyon. Ang mga estudyante ay natututo na magtrabaho ng sama-sama, magbahagi ng ideya at magbigay ng feedback sa isa't isa. Ang kolaboratibong pagkakatuto ay maaaring magturo sa kanila ng mahalagang kasanayan sa pakikipagtulungan at komunikasyon. Sunod naman po ang pagpapahusay ng kasanayang digital. Ang paggamit ng Padlet ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mga digital na tool na mahalaga sa modernong mundo. Natututo silang mag-navigate sa online platform at mag-upload ng iba't ibang uri ng content. Sunod naman po ang pagbibigay ng tiwala sa sarili. Sa pamamagitan ng Padlet, ang mga estudyante ay mahiyain o nag-aatubiling magsalita sa harap ng klase, ay nagkakaroon ng oportunidad na ipahayag ang kanilang mga ideya at pananaw sa isang mas komportableng paraan. Pagkatutong visual. Dahil sinusuportahan ng Padlet ang iba't ibang uri ng media, nagiging mas madali para sa mga estudyanteng visual learners na maunawaan ang mga konsepto. Ang mga larawan, video at graphics ay nakakatulong sa pagpapaliwanag ng mga komplikadong idea. Pagpapaigting ng kakayahan sa pagsulat at pagsusuri. Ang regular na paggamit ng Padlet para sa pag-post ng mga reactions, pagsasanay sa pagsusulat at peer review ay nagpapalakas sa kanilang kakayahan sa pagsusulat at kritikal na pagsusuri. Pagbibigay ng agarang feedback. Maaring mabilis na magbigay ng feedback ang mga guro sa mga post ng mga estudyante na nakakatulong sa kanilang agarang pagkatuto at pagwawasto ng mga pagkakamali. Sunod naman po ang pagpapadali ng organisasyon. Ang Padlet ay nagbibigay ng isang lugar para sa lahat ng materyales at aktibidad ng klase, kaya't mas madali para sa mga estudyante na maghanap ng impormasyon at nanatiling organisado. Ang next naman po ay ang pagsasama ng iba't ibang estilo ng pagkatuto. Ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng impormasyon at pakikipag-ugnayan ay tumutugon sa iba't ibang estilo ng pagkatuto ng mga estudyante tulad ng auditory, visual, at kinesthetic learners. Tara, samahan niyo ako at pag-aralan natin kung paano gumamit ng Padlet. Ano nga ba ang Padlet? Ang Padlet ay isang active online bulletin board kung saan pwedeng mag-post si teacher at si student ng iba't ibang type ng content in real time. Ito ay nakakatulong sa ating mga guro para ma-facilitate natin ang iba't ibang ideya ng ating mga estudyante. Siyempre, kahit online or naka-distance learning mode tayo, importante pa rin na makagawa tayo ng bulletin board para maramdaman ng ating mga estudyante na partes pa rin sila sa community, kahit sa paraang digital space lamang ito. Kapag nasa website ka na sa Padlet, ganito ang makikita mo sa iyong screen. Kung meron ka ng account, ay pwede ka nang mag-login. Kung wala ka pang account, pwede kang mag-sign up. Click mo lang yung sign up for free. Then may makikita kayong sa options na pumili sa any Google emails ninyo. Kapag pinili niyo po yung sign up with Google, pumili lang kayo ng account na gagamitin mo para sa pagpapatuloy sa paggamit ng Padlet. Then, kapag nakapili ka na ng account na gagamitin mo for your tablet, ay merong lalabas dito na membership. Meron ditong nakalagay na basic at pro. Kapag basic po ay free 3 tablets lang. Pwede nating magamit ang size lang na may 10 MB. Kapag pro naman, may bayad po ito. Pwede kang gumamit ng unlimited Padlet at mas malaki ang size niya, 250 MB. Siyempre, ang pipiliin natin ay ang basic lamang. Then, mapapapunta ka na dito sa dashboard ng tablet. To get started with Padlet, ay kailangan ninyo lang i-click yung Make a Padlet.
Then may makikita kayong mga options kung paano nyo ma-format yung Padlet ninyo. So dito, meron ditong wall, canvas, grid, at marami pang iba para makita mo yung itsura ng format na yun ay pwede mong i-click yung preview. Then makikita mo yung itsura ng Padlet na iyon kapag ginagamit mo na, so pwede nyo nang explore yan. Pero ang tatlong favorite kong format ay ang wall, canvas, at grid. Para makapag-start tayo, ay i-select muna natin yung wall, then mapapapunta kayo sa modify option ng Padlet ninyo. At first, kailangan nyo munang maglagay ng title for the Padlet. So dito, nakalagay My Terrific Tablet. Pwede naman natin ibang description na gusto ninyong ilagay sa Padlet ninyo. At pwede nyong insertan ng icon. Kapag naglalagay kayo ng icon, ito yung mga lalabas. Okay, sa katabi ng title, then kunwari, pipili tayo ng icon niya, then ito naman ang address. Ito yung link isi-send ninyo sa mga estudyante kapag okay na yung Padlet ninyo. Pwede ninyong baguhin yung itsura ng inyong Padlet, pwedeng baguhin yung background, kung anong favorite nyo dito. At ang aking favorite dito ay ang texture, itong cardboard, para mukha siyang bulletin board talaga. I-click nyo lang yan, then back na ulit kayo sa options. Pwede din palitan yung kulay ng skin ng inyong Padlet, ganun din yung font size. Then dito naman tayo sa posting. Importante na i-turn on natin ang attribution para pag mag-post ang student, ay makikita natin ang pangalan niya. Then, pwede din nating baguhin yung posisyon ng new post sa Padlet ninyo. Pwede din siyang ilagay sa last or first, pero I suggest sa first na lang para makita ninyo yung mga bagong posts. Pwede din natin i-turn on yung comments. I think napakagandang i-turn on yung comments na ito para magkaroon ng collaboration yung mga students sa post ni teacher. Pwede din natin i-turn on yung reactions. Yung reactions, pwede silang mag-send ng likes, vote, star, at grade. So, dito, pwedeng i-like ni student yung post ni teacher or i-like ni student yung post ng kapwa niya, student. Pwede nating ilagay yung likes, then back tayo sa option. Then, dito naman sa content filtering, kung gusto niyo yung mag-require ng approval, pwede nyong i-turn on yan para lahat na ipopost ni student ay kailangan ng approval ni teacher. Then kapag okay ka na sa mga settings na yan, pwede ka mo nang i-click yung next, then pwede ka nang mag-umpisang mag-post. Kung may gusto ka namang balikan sa settings na ginawa mo, ay pwede mo siyang i-click lang yung settings icon dito sa gilid. Then, pwede mo nang ayusin ulit yun ng mga gusto mong settings na i-apply. Huwag mo lang kalimutan na i-click yung save. Para gumawa ng Padlet word wall, i-click mo lang itong plus sign sa gilid sa baba. Then magpa-pop up na itong kung saan pwede ka nang maglagay ng title sa iyong post at sa baba niya pwede kang maglagay ng description. Dito rin sa ibaba, makikita mo ang iba't ibang type of content na pwede mong i-insert sa iyong post rito. Ay pwede kang mag-upload. So, i-click mo lang yung upload, then pwedeng pumili ng file. For example, itong picture na ito. Then, sa katabi naman niya, ay pwede kang maglagay ng link to other website or link papunta naman sa Google Drive. Then, sa katabi naman ng link na ay pwede kang mag-search sa Google ng mga images, videos, or GIF or other websites sa direct na ito sa Google. Pwede rin kayong mag-take ng pictures. Then sa draft ay menu ay lalabas pa yung ibang options or content na pwede nyong mailagay sa inyong post. Pwede kang maglagay ng video captured, a video from your camera. Then kung gusto mo namang mag-insert ng voice or short voices lang, or kung gusto niyo namang mag-record ng screen, or kung paano yung makikita nyo dito, teachers, ay may record din ninyo. Pwede din maglagay ng drawing. Pwede ilagay yung locations or pwedeng i-link yung Padlet.
Kapag tapos na kayo sa paggawa ng inyong Padlet at ready ka nang i-share si student, click nyo lang yung share dito sa taas, then may makikita kayong sharing options. Pwede nyo po itong kopyahin yung link niya sa QR code. Pwede itong i-share via Gmail, Facebook, Twitter, or Google Classroom. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-share. I-click lamang ang share to Google Classroom, then makikita ninyo ito. I-click lamang kung kaninong klase, kung saan ninyo i-share. Pwedeng pumili ng actions kung anong gusto ninyong action sa kanya. Pwedeng assignment, ask question, make an announcement, or create materials. Then, kung okay ka na dito, i-click mo na yung Go. Magda-direct ka na sa iyong Google Classroom. Pwede ka nang maglagay ng title. Pwede kang maglagay ng instruction. Pwede kang ayusin kung category, due, date, and topic. Kapag tapos ka na mag-set, pwede mo nang i-click yung assignment, then pwede mo nang i-view. Ang iyong assignment, mag-a-appear na siya sa iyong Google Class. Dito naman sa view ng student, makikita niya sa kanyang Google Drive na si teacher ay nag-post ng bagong assignment. I-click lang niya, yan, then makikita niya yung link ng Padlet na sinend ni teacher. I-click lang niya yan, then magdadirect na siya sa Padlet. Para makapag-post si student, i-click lang niya si plus sign. Mapapansin siguro nyo na nakalagay dito ay anonymous. Kasi naka-turn on yung ating attribution kanina. Kailangan gawin ni student ay mag-sign up muna siya, then select basic at pwede na siyang mag-post ulit sa ating Padlet. Bali, i-click lang niya ulit yung plus sign, then lumabas na dito yung pangalan ni student na siyang maglagay ng post. Kung makikita nyo sa ibaba, kailangan mag-approve muna si teacher. Kasi naka-turn on kanina yung required approval sa settings. Sa view ni teacher, pwede niyang i-approve yung post ni student, then pwede na siyang magbigay ng comment at mag-like sa post ni student. Yun lamang po. Maraming salamat.